Prime Time! Subukan mo. Let me call on Joshua Garcia to enter. Josh, as a year-old. Wow! Wild. Wild? Wild. Wild. This is the Wild Cut. Magiging masaya naman. Magandang experience para sa akin. Rapper, vlogger, entrepreneur who proved endurance isn't about an overnight success. It's about staying powered. Ladies and gentlemen, studio audience, give it up for Bugoy na Koy Koy! Yeah, boy! Two joints sa atin lang, hindi para sa lahat. Mabilis mangibabaw, kotse ko sa parking lot. Yes. Have a seat, have a seat, have a seat. How are you? Good. All right, thank you very much, bro. complain. Bro, looking fresh, ha? yes. Bagong lahat by, people don't know, Bugoy and I, we speak the same language because Bisaya ta. Yes. Ha? Gusto mong batiin lahat ng mga Bisaya mo, mga kasama mong Bisaya diha on the Yo, screen? Sa lahat ng Bisaya dito, alam niyo naman, superior tayo. Yo! Joints sa atin lang, hindi para sa lahat. Ay, we're speaking now, basta Bisaya, gahi. Ha? Gahi. Basta Bisaya, gahi, Yes, di ba? yes. Hindi mo maintindihan yung mga taga Manila to. Kapag sinasabi basta Bisaya, gahi, akala nila bastos agad eh. Kasi basta Bisaya, gahi means matigas. Pero basta Bisaya, gahi, matigas tayo, masipag, lahat ng pinagdaanan natin, lalagpasan. Lahat. Di ba? Superior nga eh. Superior. Basta Bisaya, gahi, superior. Yes, yes. Yeah, boy. Brother, so, you know, people are so shocked also na how we know each other. Can you tell them I'm part of the gang? Yung pala yung secret mo, no? Secret. Well, let's not reveal that yet. Let's not reveal that yet. Secret lang natin So, yun. Bugoy na Koy Koy and I, nagkilala kami dahil dito sa G Studios. Because your podcast, you shoot it here in the studio. Yeah. Diba? What's the name of the podcast again? Milk and Wine? Milk and Wine, tsaka Two Joints Life and Style podcast. Two Joints Life and Style podcast and yes. Milk and Wine. So, can you tell us more about Milk and Wine? Milk and Wine, podcast yun na may mga kasama kaming mga babae. Okay. Ganyan. Ano siya, dating talk. Parang ganun. Paano mo na-conceptualize to? Nakikita ko siya sa mga podcast sa States. Okay. So yun, ginawa lang namin siyang parang Filipino version nun. Kasi nagulat talaga ako. You know, when one time somebody was saying, hey, this guy wants to rent the studio for his podcast. Sabi ko, oh, syempre, kliyente. Next time, pag daan ko dito sa G Studios, akala ko sa, naging club na ba tong G Studios? Lahat ng babae na sa labas. Lahat. So sabi ko, bawal drugs dyan, ha? Sabi ko sa receptionist, sabihin mo sa kanila, bawal drugs, bawal inuman. And in fact, I even sent him a bottle of alcohol. And you know what, ladies and gentlemen, he returned it. And he said, "Bay, daghan salamat pero pasensya na, I don't drink and I don't do drugs." So, give some love. So, amidst all of this tattoos and everything, you don't drink and no drugs, healthy living. Pero well, dati, malakas ako uminom dati. Syempre. Pero ngayon, nakafocus na ako sa health ko. Lagi kami Why? nag-boxing. Bakit nangyari yun? Kumbaga. Ewan ko, pag tumatanda ka siguro. Can I ganun, ask hindi na how siya- old you are? Is this a public knowledge? 303 years old na ako. 300, okay, linagpasan mo si Wang Ud ah. Tagal ko na dito sa Earth. May Wang Ud tattoo ka ba? Kasi Wala. pa. Do you want a Wang Ud tattoo? Good idea yun. Baka maging Pag two joints. nagpatato ka, papatato. Meron ako, Brad. Oh, meron ka ba? Ako, Unahan Wang mo Ud pa. rin, sakit kayo. Ah, talaga? I don't know what's more painful, the tattoo in your head or Wang Ud's. Baka. Masakit ba yung ulo mo, yung pinatato mo yung ulo? Ay, hindi ko alam. Ay, masakit ba yan, ba? Masakit sobra. No, okay, I have so many questions to ask Bugoy na Koy Koy. I'm super fascinated with him. Especially when he texted me, he told me na, bay, daghan salamat pero pasensya na, we don't drink and we don't do drugs. We're only for the hustling lifestyle. I was really impressed. What does the hustling lifestyle mean to you? Lahat ginagawa namin ng paraan para maging successful kami. So pag magiinom kami na magiinom, baka bumagal siya. Pero nagiinom kami pag may sineselebrate kami. Special occasion, Oo, pag ganyan. Or birthday, minsan success. minsan pag networking, ganyan, kailangan mong ano. Pero hindi kami umaabot sa yung nagmamahaoy kami, humihiga na kami sa daan. Pero dati, gano'n. dinaanan niyo yun. Actually, hindi pa ako umabot sa ganun dahil tinuruan ako ng tatay ko paano mag-inom ng tama eh. Kahit damihan mo yung inom mo, huwag kang umabot sa nagsusuka ka, humihiga ka kasi parang nakakahiya yun. Tama. Kailangan bantay mo pa rin. Sabi niya, huwag daw magbago dapat
Kahit lasing ka, dapat di ka nagbabago, yung pa rin yung ikaw. Tama. Para hindi nakakahiya. So, would you consider your dad to be one of your mentors in life? Yes, pagdating sa mga simpleng bagay, yan, patulad ng sabi niya sa akin na huwag masyadong malakas yung music. Kasi, Ang lakas na music mo sa bahay, ah. ay, hindi, oh. Hindi ba? Mahina ako mag-music. Pero tama, Ano, tama, oo, tama, sabi niya, hindi. Sabi niya, ang magandang kanta daw, dapat ma-enjoy mo kahit mahina yung volume. So, ito yung ginagawa mo ngayon. Mahina ang volume at nag-enjoy. Yes, ganyan. Kasi pag malakas yung volume, lahat ng kanta kaya mong pagandahin, lakasan mo lang yung volume, maganda na siya. Pero pag mahina siya, maganda pa rin siya, ibig sabihin maganda talaga yung kanta. Tama. But bro, I know you, and a lot of people know you in socials and all. But for the people that don't know who Bugoy na Kuy Kuy is, sino si Bugoy na Kuy Kuy? Well, iba-iba yung pagkakilala ng mga tao sa akin eh. Kasi minsan kilala nila ako sa podcast, minsan sa music ko, minsan sa relationship ko na kaiba dahil nga meron akong 3 girlfriends. 3 girlfriend? Yes, 3 Mamaya, girlfriends. pag-usapan natin Yes. yung 3 girlfriend. Minsan 4, di ba? Yes, nagiging 4 din siya. And then, is it still growing? Pwede 5? Kung anong ibigay sa akin ng universe. Bili nga ng universe. Let's talk about that later. Let's go behind first here. So again, how did Bugoy na Kuy Kuy start? I mean, I see in your head right here, it says Sorrento. What is Sorrento to you? Sorrento, neighborhood siya namin sa Bacoor. Doon Okay. ako lumaki talaga. And tumira din ako sa States. Okay. Lumipat ako sa States. Then bumalik ako. But you really grew up in Sorrento. Sa Sorrento talaga, marami akong Can you natutunan doon. explain mo sa amin lahat, paano yung lifestyle sa Sorrento? Paano ka lumaki sa Sorrento? Ngayon iba na eh. Iba na ang Sorrento ngayon. Mas safe na siya eh. Dati kasi mas violent siya. Really? What are we talking about? 80s, 90s, 2000s? 90s. Oh, mas violent siya. Early 2000s din, ganyan. Mas... What does violence mean? Like Kasi dati kutsilyo, baril, suntukan? wala kasing magawa dati eh. Walang mga internet dati, di ba? Okay. So nasa labas ka, may makita kang ibang, may dayo dun. Trip Kahit, lang. kahit wala namang kasalanan, dun mo ibubuhos yung sama ng loob mo, ganun. Oo, ganun siya. Dahil wala lang So magawa. mahilig ka sa street fight dati? Hindi. Mahilig ako manood. Manood ng street Oo, fight? mahilig na manood. Oh, hindi ako nagpa-participate. Wala akong maalala nag-participate ako na may binanatan silang ganun. Nandun lang ako. Pero marami instances. Halos every week may makikita kang ganun. So Kada marami labas ka rin mga kaibigan na kulong? Sobrang dami. Marami. Sobrang dami. Ikaw, nakulong ka na ba dati? Hindi pa. Hindi pa. Malinis ako gumalaw. Hindi pa at hindi naman. Hindi naman. At hindi na. Hindi na. Palakpakan. Hindi na pala. Matindi. So, when you go home to Cavite, who are you? Pag dumadaan ka sa kalsada, syempre kilala ka ng mga taga Cavite sa Sorrento. Sino ka doon? Sino si Bugoy na Kuy Kuy na alam nila? Alam mo, kuy-kuy pa rin yung tingin nila sa akin dun eh. Kasi nung ginagawa ko tong Bugoy na Kuy-Kuy na brand ko, hindi ko kinikwento sa mga ka-neighborhood ko yung mga nangyayari. Let's say, dumadami na yung mga followers ko, subscribers ko, hindi ko kinikwento. Okay. Kasi tumatambay lang ako doon. So wala silang idea na nakikilala na pala ako, na ganyan. Wala silang idea, hindi ko talaga So, kinikwento. intentional itong paggawa mo ng brand na Bugoy na Kuy Kuy. It was an intentional thing. Yes. How? Where was your inspiration? Because not everybody thinks like you, brother. That's why I'm very impressed with you because you really intentionally said, hey, bubuo ako ng brand, Bugoy na Kuy Kuy. And you gain a lot of followers. So how did this branding, how did this concept come about? Well, dati pa lang, bago ako naging rapper, local hustler na talaga ako dati. So, kung ano-anong tinatry ko para magkaroon ng pera. Okay. And nag-try ako ng mga legitimate na business na talaga, ganyan, nasa mall, yung mga milk tea ko. Isa ako sa mga nagtinda ng milk tea dito. Unang nagtinda ng milk tea sa Pilipinas. Pero, But how did the social media game happen? How yun na did nga it... nalugi yung mga business na yun. Okay. Yung mga pinagtatry kong business, naubos yung pera ko, at iniisip ko, ano na lang ba ang meron ako? So, kaya kong mag-rap, and sa tingin ko, kaya kong makabuo ng following ko, gano'n, naniniwala akong gano'n. So, yun na lang yung pinaka-konting puhunan na gagawin mo. Actually, wala kang puhunan eh, ang mag-release ng mga kanta eh. So, doon na nagsimula yun. Basically, nalagay ako sa corner. Okay. Ito na lang ang tanging option ko. Pero itong pagiging rapper mo, matagal na ito, di ba? Kasi may mga pictures na nakita namin, nakasama mo pa sila Andrew E., Yeah. sila lahat. So, Sobrang sidekick ka nila Andrew E. or the same group? Ano ba yun? Hindi sidekick, pero kasama nila ako sa... Pero Grupo. wala ako sa inner circle nila. Medyo outskirts ako ng konti. Okay. And then, naisip ko na kaya kong gumawa ng sarili ko din. Sariling ganitong samahan. So, Sariling crowd. Marami basically. bang mga ibang rappers, mga ibang tao na nainggit sa'yo na ikaw nagiging Bugoy na Kuy Kuy at sila tambay pa? Dami. Sobrang dami. Mararamdaman mo sa vibes talaga nila na marami. Pero expected ko na yun. Yeah.
alam ko nang ganun talaga yun. Gets ko na yun. So how do you deal with that? Are you aware? Does your gang carry guns, knives? Are you guys aware? Hindi. Sabi, actually, ewan ko, pag sinabi ko bang wala kaming mga guns, baka atakihin na nila kami, no? Pero sabi ko kasi sa mga kaibigan ko, sana huwag tayong umabot na kailanganin natin itong mga guns Dapat na to. pag-ibig lang. Love, you promote love, di ba? But that's amazing. And then I remember one thing when we had a conversation with Bugoy na Koy, sabi ko, brother, what's your strategy? What's your content strategy? Can we share that? Yung sa Telegram at lahat-lahat. So, you do your fan base on Telegram. And I remember what you told me, which really got me. Sabi mo, man, kapag may long-form video ko, itapon ko lang sa mga fans at itong mga bata na walang trabaho, makakatrabaho at makaka-earning dahil sa mga monetization sa Facebook. Yes. Can you explain to me about that? Yung mga nakikita nyo ngayon sa Facebook na mga page, hindi sa amin talaga lahat yun. Okay. Sa mga bata lang gumagawa nun. Sino itong mga bata? Taga saan? Hindi ko kilala rin. Basta sinabi ko lang sa kanila, kung marami kang time and may cellphone ka, ito ang pwedeng way na makamake money ka. And then may nag-send sa akin ng bata na screenshot na naka 100K siya. In a month? In a month. Matindi, ha? Bata pa lang. And then pinost ko yung screenshot na yun sa Telegram group ko. And then dami nung na-inspire gumawa ng mga pages. Kaya sobrang daming pages. So you make about them sa earn a akin. living, you monetize their pages, you get more famous, you build a bigger fan base, Yeah. and you Wala help akong people. nakuha ang pera doon ha, sa Pero mga page tinutulungan nila. mo talaga sila. Yeah, Imbes na yeah, magtatambay at mag-iinuman at maglasingan, Yeah. tinutulungan mo sila. Oh, nasa phone lang sila all day, naghahanap ng mga clips ko. So how does that feel? How does that make you feel? Well, yung mga tao, tinatanong nila ako, okay lang ba sa'yo yan na hindi ka kumikita dyan? Para sa akin, yeah, okay lang naman sa akin. Hindi naman konti ang pera eh. Marami naman pera eh. Pera nila yan eh. Pwede naman ako kumuha ng ibang But can I pera. ask maybe a personal question? You don't have to answer this. Paano kumikita ang isang Bugoy na Koy? Sa music, ang pinaka Spotify, YouTube. From your music? Ganyan. Okay. Yeah. Sa Facebook, wala talaga. Wala namang flood control dyan or mga showmay, mga ganyan. Hindi, joke. wala. No, but so music talaga. Sa music, yes. So I remember another thing you told me also. You said, Mateo, may sinabi ako sa mga followers ako na every month magpo-produce ako ng kanta para sa kanila. So you stuck to this promise. Every month nagre-release ka ng kanta. Yes. Noong 2019, ginawa ko yun siya 2019. Okay. Every month talaga naglalabas ako ng at least 10 songs every month. Nakakatawa pa noon kasi every month ako, di ba? So lagi lang ako nasa bahay dahil wala akong time lumabas, kailangan ko gawin to. So 2019, and then yun yung panahon ng pandemic, di ba? Biglang nagkaroon ng Nag-shutdown. pandemic ng 2020. So hindi ako lumabas ng 2019, nagkaroon pa ng pandemic ng 2020, lalong hindi ako nakalabas. So 2 years ako na-stuck sa bahay. So dami mong kanta. Ang daming kanta. So every month naglalabas ka ng kanta. Yes, every So month. what are your songs about? What do you rap about? Tungkol lang sa lifestyle ko, kung ano lang ginagawa ko. Parang kunyari ito, nag-uusap tayo ngayon, mamaya lagay ko na to sa lyrics ko. Parang hindi ko na kailangan isipin yung Bro, lyrics ba? Kapag kasama ako sa lyrics mo, magiging sobrang proud at iiyayabang ko talaga. O talaga? Ha? Tinan mo mamaya. Pwede ba? Mateo Oh. G Prime Time. Oh, sige. Ako bahala sa'yo. Oh. Parang mafia. Malungkot sa taas pero ayoko sa baba Sa ibang rappers ako ang nagpakaba Yan ang kutuban nila na sila ay palugi Last year din, naglabas din ako ng kanta mixtape every month last year. Mahirap gawin yun, Matt, kasi Alam ko, mahirap talaga. Si Sarah, ilang taon na, wala pang album eh. Ikaw, every month may album ka. oh, No, but you know, artists really have, again, every artist is different. Sarah's been working for her album for a long time. Ikaw, you're just producing music every month. yeah. Man, that's- Ang mahirap doon kasi sa ibang artist, bago sila makagawa ng kanta, kailangan nasa mood muna sila. Yeah, yeah. Eh kaso, madalas wala ka sa mood eh. So, inaral kong gumawa ng kanta kahit wala ako sa mood. So mindset ito, brother. This is mental fortitude. Because ikaw, yeah. naiintindihan mo na at the end of the day, kapag wala kang kanta, wala kang pagkain sa table. Yes, kumbaga. ganun na So nga. you need to produce. Actually, kadalasan ng kanta ko, wala ako sa mood talaga nun. Dahil hindi exciting gumawa ng kanta eh. Mag-isa ka lang doon, paulit-ulit yung beat. Hindi talaga exciting. Anong pinaka-exciting at pinaka-hit na kanta mo? Siguro yung collaboration namin ni Flo G, yun ang pinaka-maalala kong hit na kanta. Which is this? Which one? Ang title nun is Stig. Stig. Hindi mo kasi gusti Bakit hindi mo nag-gets Kasi hindi ka naging gusti So who's an artist you'd like to collaborate with in the future? Dito sa Pilipinas, medyo wala pa akong maisip eh. Hindi, meron pala. Pwede si Sarah G. Ayun. Diba? I think if you and Sarah G would do a song, Ang gulo nun. brother, Sabog yun. uuyog ang buong Pilipinas, Talaga. brad. Uuyog. Talaga. Diba? Talaga.
Earthquake yun. Earthquake, Brad. I think, look at this. Where is this? This is an H2O, correct? Kanina? Yan yung pinaka-famous na sari-sari store dito sa buong Pilipinas dahil lagi kong sinasama yan sa mga music videos ko eh. So, sino tong mga ibang Brad dito? Yan, yung iba dyan, yung crew ni Flo G, yung iba naman crew ko. Kaya malakas yan dahil pinagsama namin yung mundo namin ni Flo G. Magkaibang crowd kasi yun eh. Pinagsama namin. Hindi, yan, luma na yan. Ako lang mag-isa niya, nagbabike. So, shooting music videos, I mean, music artists out there, they know when they shoot music videos, mahal mag-shoot ng music video, mag-produce. Para sa'yo, paano ka nag-shoot ng music video? Do you get the proper film crews, etc.? Or paano mo? Hindi, wala nga. Kaya hindi ako sanay ng mga gantong maraming lights eh. So, Ano anong lang, isang camera lang, isang tao lang, walang lights, tas walang mga script. Kung ano Buga lang. lang. Oh, ngayon, let's go, shoot na tayo. Minsan, madaling araw, gigisingin ko yung mga taga-shoot ko. Madaling araw, feel ko mag-shoot ng music video. Nasa tamang timing, nasa tamang lugar, shoot na tayo ngayon na. Matindi. Wow. Another question for brother here. What part of you do people misunderstand the most? Na masama akong tao, sa tingin nila masama akong tao. Hindi ko nga rin mag-gets eh. Hindi ko rin mag-gets, Hindi Brad. ko rin mag-gets. Actually, nag-gets ako kung bakit, pero... Sige nga, bakit kaya sa tingin mo? No. I know Two Joints. Bugoy na Kuko. He's a very, very nice man. Very good. But of course, in the beginning, sasabihin nila, oy, gangster to, ganito. But you know, don't judge a book by its cover because this man is a true hustler. This man represents and advocates cool things, you know, working hard. Not only that, but you give jobs to these kids. Itong mga bata na walang trabaho, nagtatambay lang, you know. So that's that. So, ikaw, why do you think people misunderstand you? Baka negative lang talaga sila mag-isip. Pwede Baka, rin, no? baka. Baka yung ganun sila unang mag-isip ba? Oo. O, kasi kung ako makakita ako ng tao na tatuan, hindi naman agad ako negative mag-isip dahil baka positive ako mag-isip. Maybe ganun. Siguro mas maraming negative thinkers, I guess. Anyways, maraming trabaho na pinagdaanan si Two Joints na naging successful. Isa-isahan po natin dito, no? We're gonna play a game. Is this okay? Okay. This next game, ladies and gentlemen, is called Hustle History. Hustle history! Alright. Sabi mo kanina, marami kang trabaho dati. Di ba? Tama ba? Mga odd jobs. Mga odd jobs. So, I'm gonna read out some jobs here. You tell me, give me your top 5. Number 1, packaging CD plastics 10-hour blower. Okay? Okay, that's one job from Bugoy na Kukoy. Let's put that over here. Okay. TNT years in the US. Ah, man. Okay. Buti, nakabalik ka. Milk tea business owner. Okay. Okay, you said you were one of the first, right? Yes. Let's put that down there. Taga-tanggal ng stapler. Yan. Sa Amerika ba to dito? Sa Amerika yan. Amerika din. Okay. Taga-pindot ng enter. Yan. Yan. Sa Amerika dito. Amerika din yan. Did you feel discriminated in America or no? Hindi ko Pero maalala. nagtanggal ka ng stapler, nagpindot ka ng enter, medyo alanganin to mga trabaho. Madali. Mamaya, explain mo sa akin. Stocks merchandiser. Okay. Okay? Sabon reseller as a child. Okay. Bata ka nito. Yes. Okay. Naalala mo pa yung sabon? Oo naman. Comics drawing seller. Naalala mo Sobrang to? bata ko yan. Okay. Tagalagay ng papel sa scanner. Matindi. Trabaho talaga to? Yes. Or volunteer? Volunteer ka Hindi, lang? trabaho talaga yan. Binabayaran ka talaga? Swerte ka rin, ha? Mataas pa sa minimum wage yung bayad dyan. Sa Amerika to? Amerika din yan. Matindi. Josh, doon ka na lang. Sa Amerika. Shades vendor. Okay. Okay. So, let me call in my assistant. He's named D. Joshua Garcia. Gusto niyo mag... This is Joshua. Please meet Bugoy na Kukoy. So out of this, Josh, I want you to help Bugoy na Kukoy. He's gonna stick 5 of his top jobs, okay? So, ano sa dito ang top 5 jobs mo? Teka ha. Kailangan ba in order No, siya? Hindi naman kahit anything you basta like, lang. Yung top 5 na memorable mo talaga na masasabi mo, ito, hindi ko malilimutan to. Stocks, merchandiser, comics, business. Ayoko yan. Okay. Ilagay natin sa board. Ang hirap naman eh ito. Ano itong mga kalsada sa ulo mo? Yan, sa Storento yan, neighborhood namin. Talagang totoo yan? Yan ang mapa. Pag maligaw ka ba, yan ang tingnan mo. Hirap naman eh ito. Sige, ito na nga lang ha. So which one? Let's put it on the board so everybody can see. So Tamtax. Hindi, may basketball court pa yung ulo mo, brother. May clubhouse yan, kompleto yan. May clubhouse pa. May clubhouse.
But you have Mama Mary on top? Yes, ay... Yung mga paborito kong... Lima na ba yan? Okay. All right. Here we go. So, stocks merchandiser, number 1. Okay. Ito ang pangalawa kong trabaho sa States. So, minsan pag pupunta ako sa mga grocery na nakikita ko nga na mali yung paglalagay nila eh. Kasi may tamang way nung paglalagay eh. So, ikaw nag-aayos mismo? Yes. How much were you getting for this job? Dati ang minimum wage dati is $6.75 per hour. Okay. Dollars dati. Was that a good job for you? Masaya din siya. Masaya. Kasi pa ako dyan eh. Who did you live with sa Amerika? Ikaw lang mag-isa? Nung una yung uncle ng nanay ko and yung pinsan ko. Rapper ka na nun? Hindi pa. So, how old were you when you started rapping? Hindi ko na maalala eh. Mga 20s, ganun. Oh, yan, mga ganyan. Ganyan. So, stocks merchandiser, shades vendor. Anong ibig sabihin? Sunglass ba to? Yes, eto, na to, yung pumasok na ako sa mga business niyan. Meron Okay. akong mga... Sa Amerika? Mga kiosk lang, maliliit Okay, na ganun, okay. sa mga mall. Yan, so yung... San Francisco ba to? Daily CV? Hindi. Sa Long Beach. Long Beach? Yeah, Long Beach, California yan. So, bibilin ko yung shades ng $1 and then bibenta ko ng $10. So, kahit kung sino manghingi ng discount sa akin, ibibigay ko dahil tubong lugaw ako dun eh. So, sikat ka dun sa Long Beach, kilala ka? Sa mabuti at hinding reputasyon. Anong pinakakagaguhan ginawa mo dun sa Long Beach? Yung iba hindi ko na pwedeng sabihin dito, pero alam mo naman, kasi kadamihan sa amin doon, yung mga parents, caregiver. Okay, Tapos madalas caregivers. doon, live-in sila doon. So naiiwan yung mga bata sa bahay, kaya kung ano-anong kalokohan talaga. So, marami ka. Hindi ka na-arrest doon? Na-arrest ka ba sa Amerika? Hindi, never. Ewan ko, magaling nga yung guardian angel ko, hindi ako Tumakbo ka ba ilang beses? Hindi. Sa mga gangsters doon, medyo nagka-trouble. Yun, gangster to gangster. Pero walang nangyaring masama. Okay, number 3, tagalagay ng papel sa scanner. Paano, Brad? Hindi, unahin muna natin itong tagatanggal ng stapler kasi ito yung una eh. Okay, tagatanggal ng stapler. So mga files yan ng mga kaso. So mga Sa cases Capitol, ba? sa Capitol mismo or sa isang Basta law mga office? cases, makikita mo bawal nga basahin yun eh. Pero Binabasa no mo choice minsan? ka. Exciting yung Ano mga ano isang eh. case na nabasa mo doon? Mga weird na madaming weird. Basta doon mo makikita na ang daming baliw sa mundo. Makikita mo ganun. So yung tagatanggal ka lang ng stapler na ganyan. Okay. Tapos, How much did you earn there? $9 something. Tindi Magte-10. na, tindi. So, lampas sa minimum wage. So, tagatanggal ka ng stapler dyan. Pag natanggal mo na lahat yan, doon na ipapasok sa scanner. Okay. Oh, okay. So, actually, one job na-promote pala ako. to, one job. Isang job Sa to. isang pero yan, magkakaibang department yan. Kailangan, So, na-promote ka. Oo, After na-promote ako. nag-scanner ka rin, tapos nag-enter ka. Nilagay ako dito sa tagalagay ng papel sa scanner. So, yung mga natanggal na stapler, lalagay mo yung papel dun sa ano. So, buong araw ito lang ginagawa mo? Buong araw lang. Buong araw. Okay. Nagkaroon nga itong trabaho na to, nagkaroon nga ako ng abs dati niya kasi pag nilalagay ko yung papel sa scanner, ang tagal nun gawin eh. So sit-ups muna ako bago matapos yun. Buong araw ginagawa, nagkaroon akong abs. Seryoso? Ganun. And then after... na-promote ako, sabi dito ka, mas madali ito. Ito na yung trabaho na sa lahat ng trabaho. Parang Pagkapindot ng data enter. entry siya ba? Okay. So pag na-scan na siya, i-check mo ngayon sa screen kung tama ba yung Information. or kung malinaw ba yung mga letters, ganyan. Wala ka namang pakialam, pindot ka na ng pindot ng enter. Hindi ko na tinitingnan eh. So buong araw ka lang nagagano. Kaso nakakaantok. So, hindi, ginagano mo na lang. One time nga dumating sa point na gusto ko mag-isip ng machine na parang gumaganon-ganon na lang. Para hindi ko na pindutin ba? Kasi nakaka-board, nakakaantok. Kahit So- anong kape mo, makakatulog ka talaga. The whole day, tinitingnan mo pa yung screen, gano'n? Hindi na, wala na akong pakialam. Ah, ganun ka na lang. Gusto ko lang mabayaran ba? So sabi ko, ayoko nito, ibalik niyo ako dito kasi mas dito nakakapag-sit-ups pa ako eh. Binalik ako dito, nagkaroon ulit ako ng abs. Matindi. Sino kaya ngayon ang tatrabaho? Who took your place kaya ngayon? May Ako, nagtatrabaho ba dyan? nagsara na yung company na yan eh. Nilay off nila kami. Okay. But, galing ha? I mean, at least taga-pindot ka ng enter and then you did a good job? Yep. Did you get promoted? How much was your minimum wage there? 11 siguro to. Matindi. Palakpakan natin. True hustler, baby. True hustler. Joshua Garcia, thank you very much. Thank you. Thank you. Matindi mo, brother. Matindi. Today, brother, what is your ultimate goal? Ang pinaka-goal ko talaga is gusto ko lang magawa yung mga gusto kong gawin, yung hindi kami nakakulong masyado sa Which is? hustle. Kahit anong maliliit na bagay, kahit nga maglakad lang sa park. Yung ibang tao, walang time maglakad sa park eh. Okay. 'Di ba? Or kasama mo yung mga friends mo, family, ganyan. Yun, bandang huli nga, magbabagsak rin pala dun eh. Oo. Sa maliliit na bagay, yung pala yung mas nakaka-enjoy. Matindi. I mean, So basically, freedom. Freedom. Freedom ang gusto kong mangyari.
But you told me one time you're part of this elite group, like mga sila Andrew Tate, mga ganyan. Hindi ko nga alam pwedeng sabihin yun. Okay, Pero okay. yeah, Let's not talk about that. Let's not talk about that. Pwede ba yun sabihin? Yeah. Oh, hindi. Pwede yan. Pwede na yan. Pwede na sabihin yun. So, tell me about this group. Paano? International siya na community. Okay. So yung mga iba't ibang hustlers din sa buong mundo, yun, may samahan kaming ganun. Nakikita-kita kayo. kumbaga. Nakikita-kita kami ganun. And then yun, magkaka-exchange yan kayo ng ideas kung paano mag-make money. What is the craziest story or story from a person you've heard? Sa isang hustler na na-meet mo sa mga grupo na ito. Isang friend ko na, well, ano siya, French, pero gusto niya maging Russian eh. Pero, French na gusto ng Russia. oh, wannabe Russian siya, parang ganun. Okay. So parang nakalaban niya yung mga oligarchs dun sa Russia and yun, tumakas siya. Kailangan niyang tumakas. Dito sa Pilipinas. Hindi, kung saan-saan na siya. Ngayon, nasa Brazil ata siya. Okay, pero mayaman siya. Yes, marami siyang pera. Okay. Yeah. Pero yun, nakatrabaho niya yung mga ganun. Yun nga ang lesson niya sa akin. Sabi niya, huwag kang makipagtrabaho sa sobrang powerful na hindi mo kayang labanan. Tama. Do you believe your network is your net worth? Yes, 100%. Nice. 100%. Brother, you know, in social media, everybody talks about how Bugoy na Koy loves. Diba? Wow, tindi. Mga lovers na Bugoy na Koy. Pwede ba ipakilala mo yung mga mahal mo pwede sa naman. buhay, kumbaga? Pwede naman. Okay, take it away. Please introduce the love of your lives. Una, si La Bruja. La Bruja! Palakpakan! La Bruja! Hello, La Bruja! Hello. Kumusta? How are you? Sit down, sit down. First, Alright. So, La Bruja, welcome. siya ang main girl. Super leg. Si Super leg. Hello, hello. Yung pang-third ko si Puma. Puma. Sana si Puma. Hello, Puma. Hello, hi. Hello, kumusta, Puma? Come, have a seat, have a seat. Si malaki yung heart ko, di ba? Kasya sila. Questions, anybody? Questions? May isa pang gusto mag-audition. Pwede ba? Sumali? La Bruja, pwede ba? Kung sumali, pwede ba? Sila Bruno to eh. Alis ka! Hindi ka makapasok dito. Hindi ka makapasok. La Bruja, I need to ask this question. Do you get jealous? Dati. Ngayon, Hindi na. Actually, hindi na talaga. secured Yes. ka kay Daddy. Yes. Daddy ang tawag niyo, di ba? How did La Bruja fall in the heart of Bugoy na Koy? Siguro dahil kakaiba siya sa mostly nakikilala kong boys before. Okay. May isang salita kasi siya, unlike sa mga lalaking nakikilala ko. So, nag-stand out siya. Anong salita to? Hindi siya nagpa-promise. Hindi talaga siya nagpa-promise, pero ginugo niya. Like, yung sinabi niya, gagawin niya. Okay, Hindi like siya, what? Can you give me an example? For example, magsasabi siya ng, pupunta tayo sa bansang to. Hindi siya magpa-promise kung kailan, hindi niya sasabihin na, ganito yung kailangan nating magawa muna bago pumunta. Magsasabi na lang siyang, magbuka na. Punta tayo sa ganito. Sabi ko, talaga? Ganun siya, maganon siya. So parang a man with less words, kumbaga. Pero talagang gagawin niya lahat Yes, para sa yes. inyo. Pero bago dumating yun, ito ang sumama sa akin sa kahirapan. Talagang sa couch lang kami natutulog na. Sa ganitong couch, hati pa kami. Ganito, Really? oo. Yes. Oh, mas malaki pa nga ata. This is a 2.5 million peso couch. So, Oh, sa akin No, but- 2.5K. no, but no, seriously, how hard was life before? Parang namamahalan kami sa toll gate dati. Ngayon hindi na. Dati, pagkakain kami sa mga Mary Grace, parang may celebration. Ngayon, parang pag nagugutom na lang, parang ganun na. Wow. Palakpakan. Wow. So, explain to me, La Bruja, how did you fall in love with Bugoy na Koy? Ano yung first meeting nyo? Paano? Actually, yung first meeting namin, nag-work kami agad. Okay. Kasi kailangan niya ng babae sa music video. Okay. Yung ka-work ko, kakilala niya. Then sabi niya, uy, pwede ka ba maging babae sa music video? Hindi ko pa siya kilala. As in, Okay. wala akong alam sa kanya. Sabi ko, okay, sino ba yan? Tapos pinakita niya. Sabi ko, hindi ko pa rin kilala yan. Parang Okay. ganun. Pero nag-show up pa rin ako. Nagkita kami, shoot kami, walang bayad.
Wala rin kami, hindi rin ako naningil kasi hindi ko naman alam na pwede pala magpabayad doon. Matagal na to. How many years ago? 2013? Okay, okay. 14, mga ganun. Umuwi na ba? Hindi, gusto ko nang umalis, tapos gusto niyang sumama. Ayun, parang ganun. Ikaw yung na in love. Ikaw Yes, na in in love love. na ako agad. Wala ka pang girlfriend nun. Marami siyang girls. May mga girls Marami na ako siyang nun. girls. Hindi girlfriend, pero mga girls akong kinikita. Okay, hindi ka That time. nagselos. Hindi. Kasi wala naman kami label nun eh. So umuwi ka with Bugoy na Koy Koy that night and the rest was history. Pinilit niya. Seryoso? Oo. And then... Na-push ko naman siya. Pero masasabi mo ba na mahal ka ni Bugoy? Yes. Oh. How much do you love Bugoy? Walang words. Oh. Hindi kaya ng words niya. I mean, it's incredible to see how much, how the love has developed, no? But make me understand, what's the number one trait na Bugoy na Koy Koy na talagang sasabihin mo, he is the man of my life? Hindi siya nang iiwan sa ere. Kahit... Nagdadagdag lang, no? Hindi siya nang iiwan. Nagdadagdag lang siya. Nagdadagdag ako, pero at least di ako Kahit nangiiwan. saang situation, mapapersonal, kahit sa bahay, kahit sa akin lang, lagi siyang support. Pati yung security, sa kanya ko na-feel. Kaya parang, pwede matulog ng mahimbing ngayon, si daddy na bahala. Parang ganun. Ganun yung napag-feel niya. Kaya parang, let's go. And then a few years after, Madam came in. How many years after? Matagal eh. Matagal kasi bago siya may dumating pa. May may nauna mga- pa. may May mga mga- nauna pa before siya. Oh, before siya. No, but you were always open to this open relationship, monogamous relationship. Before, hindi. Tapos parang inunti-unti niya lang na, ay, ganito, ganyan. Sabi ko, okay, anong ang gagawin? Ganon. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Tapos, Masaya ang bahay ni Bugoy na Koy Koy. yes, masaya. Masaya. Party gabi-gabi sa bahay ni Oo, Bugoy ganun Koy. lagi ang ingay nila. Kaya nga lagi ako nasa Maingay third siya. floor eh, kasi maingay sila dun sa baba eh. Kayo naman, ma'am, how much do you love Bugoy na Koy Koy? What do you call him, Daddy? Yes, po. How much do you love Daddy? Same lang sa kanya, hindi ko rin masabi. And then si Puma naman, Puma is Siya ang pinakabago sa, sa team ko. is Daddy a strict Daddy? Does he go? Is he strict? Stricto ba si Daddy? Sa akin siya straight. Oh! Dito ako pinaka-stricto sa lahat. Sino? Dito sa kanya. Gusto Kasi niyo, siya ang supervisor eh. ikaw ang boss sa bahay. Oo, so pag may mas siya yung pinapagalitan ko. Halimbawa, Bugoy, just let our viewers understand this. Sinabi mo to one time sa akin na, Brad, mas madali ang buhay mo kaysa sa akin. Kasi Buhay ko? Buhay mo. Uh-huh. Kasi may tatlong babae. Kapag isa galit, ganito, the next. Kapag isa, the next. Diba? And then Wednesday's rest day mo or something. Can you explain to me your schedule? Hindi. Ang naalala kong sabi ko sa'yo nun is, pag moody yung isang babae mo, may dalawa pang masaya. So Okay. hindi mo kailangan, pwede mo di pansinin yung moody ngayon dahil may dalawa namang masaya eh. Okay. So kaya walang nangyayaring, So, halimbawa, moody si Labruha today. edi sila lang ang kakausapin ko muna hanggat maging okay. Kasi magiging okay rin naman yun eh. Pwede mo hintayin na lang eh. Kapag silang tatlo moody, Never naman nangyari. Never nangyari. so may ano talaga. And then you have a rest day. Rest day, so kunyari siya ngayon ang katabi ko, bukas ako lang mag-isa. And then next, siya naman. Then bukas ako lang mag-isa. Then ganun. And never Every other day. all in one. Sa tabi-tabi matulog, Yeah. hindi... Too much. Mainit. Mas nakakatulog nga ako pag mag-isa lang ako sa totoo lang. Kayo rin. Hindi, syempre, mas masarap matulog kasama si Daddy. What a life. What a life. What a life. So what does your parents say about this? Well, nung una, hindi nila maintindihan syempre. Okay. Di ba, bakit daw ganyan, ba't ganyan? Pero nung tumatagal, nare-realize nila na okay naman sila kasi grabe rin nila ako alagaan. Never ako nagutom. Laging handa yung mga gamit ko. Pag aalis ako, pag uwi ko, nandiyan lahat, ay may pagkain na, ganun. And yun, kunyari, tatlo yung mag-hug kay nanay. Di ba, mas maraming love, di ba? Okay lang si nanay. Tatlo yung mag-hug and kiss sa kanya eh. Mas maraming love. We also saw some videos of you going abroad. And then marami din mga babae doon na i-inlove sa'yo. Ewan Di ba? ko lang, na-in-love ba? Or they like you, di ba? You're talking, they fall for you, etc. What do you guys feel about that? Yeah. Support. So the more the merrier? Yes. Nai-excite yan sila pag Yeah. Pag may nagkakagusto sa kanya. Kasi mas dadali yung trabaho nila eh. Maghahati-hati ng mga gawaing bahay. So, mas mabilis. But madam, ikaw, you're viral. You get all of you may sarili-sarili mga trabaho online also, 'di ba?
I know you do a lot of juice making, you prepare the foods for Bugoy, etc. So you also you monetize from your streaming also. Yes po. Wow. So how many followers do you have now? Yung sa TikTok ko, nawala kasi yung TikTok ko. Nasa 800K naman na siya. Wow. Facebook, 800K din. Okay. Instagram, 149K. Wow. YouTube, 222K. Ganun. Kayo din. Yeah, ako po meron. Kinatanong natin sila kung nagsiselos ba sila sa'yo. Ikaw naman, nagsiselos ka ba sa kanila kapag may ibang lalaki? Wala namang ibang lalaki. Bawal. Bawal. Walang bawal. Hindi naman bawal. Pero kung meron ng lalaking gusto silang iba, wala na akong magawa doon. Bahala na sila. O buksan ko na lang yung pinto. So bawal na yan. You cannot accept that. Hindi ko po nagbabawal. Oo. Pero kung meron... Choice pa rin nila. Basically, it's by choice, not by force. Okay. Kung ayaw nila sa akin, wala It's akong okay. magagawa. Oo. So, can I say you're in love but you're not attached? Love ko sila, pero hindi ako in love. Kasi pag in love, hindi mo na makita yung mga red flags eh. Okay. Medyo puro, wala ka ng logic nun eh. Like, para ka ng kabayo na nakaganon ba. But you love them? Oo naman, love ko yung mga yan, syempre. Oh. Pwede ba? Pwede request ng studio audience natin na may kiss. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Kiss! Bago mag-kiss, let's play this game. Kiss and tell. This is a game called Kiss and Tell. So Okay. before you kiss, you have to look at Bugoy na Koy Koy and a little nice message of love and gratitude to Bugoy na Koy Koy. Alright, let's go! Kiss and tell! Oh my God! You wanna start? La Bruja, you wanna start? Thank you for everything. Thank you dahil nandyan ka pa din. Kahit makulit ako. Huwag kang magsasawa. And hanggang ride or die. Kiss! Kiss! Nagawa ko lang palagi ay manalo, Parang, baby. parang mama at papa lang. Salabi naman! Kiss! 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 Nagawa ko lang palagi ay manalo, baby. Kasama ko na Ikaw naman. dahil Kaya, sa ma'am. akin Thank you, Daddy. Kahit makulit ako. Makulit talaga. And yeah, gagahin ko lang yung sinabi niya, huwag ka sana magsawa sa akin. Yan. Lagi lang ako nasa tabi mo. Ginagawa ko lang palagi ay manalo, baby. Kasama ko na hudrad dahil Buma, sa buma, akin buma. naging lady. Thank you, Daddy, and hindi ako magsasawang tulungan ka hanggang doomsday. Matindi. Ang ginagawa ko lang palagi ay manalo, baby. Kasama ko I na have my- hudrad dahil sa akin Pasensya na, naging ladies. lady. May gayuma ba to or something like that? May ginawa ba sa ano? Or this is just pure Bugoy na Koy Koy, power, confidence, and kastigan. Actually, sila lang ang nag-decide nun eh. Sila ang may gustong sumama. Hindi ko pinilit, hindi ko niligawan, ganyan. Basta Bisaya. Gahe. Yeah, boy! Okay. Let's... Pwede ba mag-audition pa? Ng babae? Pwede. Pwede. We have an auditioner. Si Ma'am. Ma'am, nandiyan ka ba naman? Si Ma'am! Ma'am! Pera ko na Ma'am, sana si Ma'am? Kotse ko ay makintap. Wala. Mamaya nag-CR pa si Ma'am. Nahiya, baka mamaya. Okay, sabi nila, you flirt daw with your fans. Diba? Sabi, totoo ba? You flirt with your fans sometimes? Talaga ba? Okay, sabi lang nila, okay. Totoo ba or perception lang yan? Ladies and gentlemen, let's play flirt or friendly. Flirt or friendly? Okay, flirt or friendly. I'll be giving you guys placards. It says flirt or friendly. Please pass it. Flirt or friendly. Okay. I'll be reading a scenario, ladies and gents. Gamit niyo po ang flashcards. Sasabihin niyo kung flirt, move, or friendly lang po. Ito ang mga scenarios po natin. Flirt or friendly. After a show, a fan says, Bugoy, Daddy. Ang bango mo. Tapos nag-reply si Bugoy, mas mabango ka. Flirt or friendly? Yes. Hindi ako ganun magsalita ah. Okay. So, flirt. But Flirt yan. you like it or you don't like it? Ladies, gusto mo ba yan? Ako hindi ko nga.
No. Ako hindi ako ganun magsalita. Okay. So how would you, if halimbawa ako yung babae, sasabihin ko, Parang creepy nun ah. so hindi ka ganun. Hindi. Okay. Next scenario. You repost a fan selfie with a caption, solid support, but you add a heart emoji. Flirt or friendly? Friendly. Wala yan. No effect. Okay. You give your towel, signed hoodie, to a specific sexy fan. Flirt or friendly? I'm sorry. May nangyari ba? Baliktad na lang. Next one. You remember a fan's name after one meeting. Friendly. So, okay lang yan. Okay. I have a question before we move to the next. Umiiyak ba kayo sa bahay minsan? Like, na-heartbreak kayo or naiiyakan mo si Bugoy, mga ganyan? May mga ganong instances? Yes. Paano? Like what? Pag di ako may pinapansin. Kwento mo yung huling iyak mo. Kung ba't ka umiyak. Naalala mo ba yun? Oo, naalala ko. Ano yun? Kasi ako kasi taga-ayos na nung boxing bag namin kada puputang gym. Tapos, ang dami kong nakalimutan. Nakalimutan ko yung tsinelas niya, yung shorts niya, tapos yung pamunas niya na panyo. Tapos yun, nagalit na siya kasi nakalimutan ko. Bakit ko kasi makakalimutan, di ba? Tapos yun, di pag uwi namin, punta ako sa kanya. Sabi ko, sorry daddy, forma ko mali ngayong araw na to. Iyak-iyak ako sa kanya Ganun noon. lang. Ganun lang. Hindi seryoso. And then ikaw naman, paano ka nag-respond dun? Baba ka na dun. Oo, yan lang. Stricto ka, Brad. Hindi naman. Walang emotions na sabi ko lang, sige, baba ka na. Basta nag-sorry lang sila, okay na yun. Kasi pansin ko sa mga babae, nahirapan sila mag-sorry. Parang langis at tubig sa kanila ang sorry. Parang ang babae at sorry, parang ganun langis at tubig. Pero ikaw, nagsisorry ka ba sa kanila minsan? Sorry ba ako? Parang wala akong maalalang pagkakamali ko eh. Emotional ba si Bugoy sa inyo minsan? Emotional? Nagsusurprise? Valentine's? Gano'n? Wala. Yung humor niya, may humor siya. So pa-hard to get talaga siya. Tapos kayo talaga ang humahabol palagi. Yes. Hey! Bugoy na koy-koy! Hindi. Rad, sus, hindi ko maintindihan to. Okay, next question. You freestyle a line about someone in the audience. About a sexy girl in the audience. Friendly or flirt? Friendly lang yan. Bugoy na koy-koy kisses a fan in the lips. Hello. Flirt na yun ah. Flirt. But do you approve of this? Okay lang to sa inyo? Ay, hindi ko ginagawa yun ah. Hindi. Ano, one-to-one to applicant? So, halimbawa, paano kapag may bagong babae, paano sila mag-enter sa life nyo? Siya bahala dun. Kailangan dumaan sa'yo. Hindi siya magtuturo kung paano ang sistema sa bahay, paano makisama sa akin. Siya magti-training dun. So, may proper SOP training bago tayo makapasok sa bahay mo? Actually, no? Parang nung dumating siya, eto na, taga-training. So, papasa na. Oo. So, kung mayroon pang pang-apat, inshallah, siya ang mag-training na, ganun. Muslim ka ba? Hindi. Mishallah. La ilaha illallah. Yeah. Alam mo yan? Hindi. Okay. Mishallah. Okay. Last question, ladies and gentlemen. You call a fan babe on stage. Medyo flirt na yun. Yeah. Ayaw nyo yan? Okay lang yan sa inyo? Hindi ko rin ginagawa yun eh. So hindi. May initiation ba? Ikaw po ma, did you have an initiation before coming in? No initiation, nothing. Okay lang. Bugoy? Sinetesting ko lang sila sa mga maliliit na bagay. Like, kunyari, may papagawa ako sa kanilang something. So, pag di nila ginawa, sa tingin ko, hindi ako ganong gusto na ito. Doon ko lang nalalaman. Alright. Bugoy na koy, everybody! Come on, baby! Wow! After the break, ladies and gentlemen, secrets come out. Kilala ba natin ni Bugoy na koy ang mga girlfriends niya? Stay with us on Mateo G Prime Time, ladies and gentlemen. We'll be right back. Everybody, we're back with Bugoy na Koy and the ladies of his life. The next game we're gonna play is gaano mo kakilala ang mga girlfriends mo. Ladies and gentlemen, this is
secretly speaking. Secretly speaking. Secretly speaking, ladies and gentlemen, pinasulat namin ang mga ladies na mga secrets nila. Okay, ang mabulot, and then you guys tell me whose secret is this. Okay? Are you ready? Secret number 1. Ang paborito kong series ay Vikings. Sila bruha yan. Oh, Labua is correct. Next secret. Ang paborito kong series ay Orange is the New Black. Di ba ikaw, Hindi. Hindi ako. feeling ko si Lek. Ay, naku! Mali. Ano ba yan? Well, mali ako. Si The Puma correct yan. is Puma. Puma. Is Puma. Is Puma. Okay, Puma. Okay, next secret. Una kong nakita si Bugoy sa waiting shed. Sila bruha yan. Saan waiting shed to? Paano? Paano nangyari Somewhere to? sa Makati, doon kami nag-meet. Yung doon kami magkikita dahil shoot sa shoot. Yeah. Next, okay. Huli akong nainis kay Bugoy dahil nataranta ako na ibigay ang damit niya. Si Puma? Mali ba ako? Mali ka. Sino? Oh, super late. Oh. Kiss mo naman. Kiss. Kiss, kiss. Pero yung mga kiss niyo palagi sa cheeks lang. May lips din. May lips din kayo. May lipstick kasi. Ay. May lipstick kasi. Ano? Oh, I-AI nyo na lang. AI. Alright, one last final question. Ang huling date namin ay sa Festival Mall, Feb 3. Paano ko maaalala yun? February 3. Si Puma? Kiss. Kiss mo! Brother, but I have to ask, why is Puma covering herself? Ay, hindi pa na-unlock yung character niyan. So, kailan ma-unlock to? Pinag-iisipan ko pa kasi hindi naman lahat pang social media. Yung iba, minsan gusto ko private lang, ganyan. So, Pero hindi pa ako sure. gusto mo pa may mga bagay na private pa? Oo naman, syempre. Hindi lahat pinapakita mo. Yes. So, the mystery is still Actually, there. maraming sumama sa amin dito na hindi na nakita ng social media. Mas marami nga sila Na girls. Yes. Okay, ladies and gentlemen, when the noise dies down, if the music stopped tomorrow, what would still remain of Bugoy na Kuy-Kuy? If the noise stopped, na-delete ang Telegram, na-delete ang Instagram, na-delete lahat, what's Bugoy na Kuy-Kuy? Anong matitira sa akin? Yung alam ko. Yung mga alam ko. Which is? Mga wisdom na natutunan ko, knowledge. So kahit mawala pang lahat, kaya kong mag-start ulit sa zero. A true hustler, baby. Yeah. Bugoy na Kuy-Kuy, everybody! Malungkot sa taas pero ayoko sa baba. Sa ibang Ang sabi nga nila, on a serious note, if the lottery was won by an ordinary person, halimbawa 100 million, after 1 year, ubus na yung 100 million. Totoo yan. But if the lottery was won by a wealthy man and entrepreneur, that 100 million would be 500 million in the next year. Totoo. Okay. So Yes, Bugoy yes. is the true hustler. Baby. Yes. And Mas- lover. And love. Ladies and gentlemen, we also hosted and produced Bugoy na Kuy-Kuy's first ever live podcast. Okay, here at G Studios. 200 nga people pala, showed no? up in just 2 days. We sold out in 2 days. So everybody came here. And it was all male. Males came down to G Studios to listen on the wisdom and the business acumen of Bugoy na Kuy-Kuy and how he builds his brand and how he builds the people around him. So more love to you and more success to you. Salamat, and, salamat. Blessings to you, brother. Maraming salamat. Bugoy na Kuy-Kuy! Ladies and gentlemen, of course, the beautiful ladies. of Kuy-Kuy. One more thing before we end, because this can go. Do you believe Isko Moreno won because of you? Hindi. Dahil sa galing niya rin yun. Alright. Okay. And before we leave, what's one thing you'd like to say to all the viewers about hustling, about your lifestyle, and about Bugoy na Kuy-Kuy? Basta nagpapasalamat lang ako sa kanila na lagi silang nanonood pa rin sa amin, sinusubaybayan nila itong mga content ng mga babae ko. At
kahit sa mga may ayaw sa akin, okay lang din kung ayaw niyo ako dahil as long as na-entertain ko kayo at ibinubuhos niyo yung sama ng loob niyo sa comment section namin, okay lang yun. Kaysa sa ibang tao niyo ibuhos sa comment section. So you read the comment section? Oh, yes, yes. Do you yes. react to the comment section? Hindi. Hindi na kailangan. Parang nagiging paulit-ulit na rin din eh. Nagmamanhit ka na doon. At bahala na sa buhay nila. Yes, But bahala you're sila doing sa your thing, making people happy, making people grow, and making people earn a living. So congratulations to you, Bugoy. From all of us, please open. So it's our thank you for Bugoy na Koy. So we have some photos of your interview kanina. So real-time pictures. Special love note to you. Yes, Stay hard. Salamat sa experience. Salamat sa experience. Guys, it's a wrap. Halika na tayo. Halika na.